Hey everyone, welcome back to the Daily Dose of Zane. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung first day namin dito sa Canada. Anong year ka dumating dito sa Canada? 1975. Putang ina. Gano ka, ano, 2015. 2015, so gano ka katagal na dito? Years. So, 10 years pala. More than 10 years na nga eh. Oo, more than 10 years. 2026 na guys. Paano ka napunta dito sa Canada? Nag-aeroplano. Huwag na natin ituloy ito. Family sponsor. Okay. Sino? Bia. I believe. Ano to? Universe? Luman ka nga ulit, be. January. Kung dumating sa Ainsley nung January 2015, ako naman is April 2015. Hindi So, nagkakalayo. Yes. Ay, sabi ko. Okay. Ikaw, Tani. 2022. Ano ka nakarating dito sa Canada? Like, Through parents sponsorship? Mm-mm. Ikaw? Siya, si Study. ano? Study si, permit. Study permit. So, si Tani kasi is galing pa from From my nanay. Joke, from Dubai. from Dubai. So, ilang years ka sa Dubai? 7 years. 7 years siya sa Dubai bago siya pumunta dito sa Canada para mag-aral dito, di ba? Para maglandi. Para mahanap ang tawan. Ang ina niyan. Ako naman is 2017 ng April. April ka rin pa. Yes, April. So, mas nauna silang dalawa na makapunta dito, di ba? Sa mga ilang taon kayo nun? 2015. 12, I guess. 12 ka nun? Yeah. Talaga? Ikaw? Same age, 12. Talaga? Yes. Same here. Parang bumalik ata grade 7 na. Oo, nag-grade 7. Grade Grade 7 7 kami pa ako. pareha, so... Tapos, ito kasi, nung first meet ko nito sa welcome party namin. Tapos, hindi ko alam na kakadating lang niya. Kasi, ni-reach out niya ako, nag-hug. Hi, Bia! Welcome here! How are you doing? Nag-i-English na siya. Eh, ako naman nun. yung Parang English- hindi pa, like Oo, parang more sino on ba like to? Oo. mag-a-adjust pa muna ako, Oo. ganun. Like, nabigla ako na, ay, ganito pala mga bata dito. Ganun na. Wow, judge. Judge. Hindi, malay mo, laking ano pala siya, no? Akala ko nga dito lumaki. Tapos biglang, Hindi, kung iisipin nyo, kasi 12 years old kayo nandito, parang dito rin kayo lumaki. ayun nga. Oo, nag-ano ka. Kaya ako nung dumating ako dito, like 2017, I think 19 ata ako nun. Tapos rebanded ka pa nun. Sinabi pa talaga. So, the length pa yun. Sinabi pa talaga. Pag-anan pa yung hair, guys. So, Oo, Tapos may cup pa yan. So kami is, saan ba tayo nag-meet? Alam ko si Ainsley na-meet ko siya sa YMCA. Canada Day. Canada Day? Canada Day birthday nila. first. And then, after Canada Day, that's where we started To hang out, joining di ba? YMCA. Yeah. Tayo. Birthday ni Lucky. Actually, parang nakita ito sa YMCA ng saglitan. Pero yung nakilala... YMCA, I guess you guys. Oo. Oo, YMCA. Pero yung talagang pinaka na parang nagkakilalahan tayo is through sa birthday ni Lucky kasi in-invite ka ata ni Clarice. Clarice. Si Clarice o si ikaw? Parang I think si Clarice kasi ata ang una kong na-meet noon sa YMCA. Mm. Tapos nga, di ba, may... Tapos ikaw naman, Si Clarice. dahil kay Clarice na-meet namin si Ako. Tanya. Jowa ko si Clarice. Wow, oo na, jowa mo na. Pero si ano, paano mo naman sila na-meet? Kasasama. Like in what way? First time ko siya na-meet kasal niya. Wedding namin. Kasal na. Oo, yung kasal So niya. hindi pa kayo close na masyado. Hindi pa, Hindi sobrang kami hiya ko nag-usap. nun. Ganito pa siya nung kay Clarice. Oh. Si Ange naman. Nakasal na rin ni Via. Pero nag... Ay, oo ata. Nakasal din ni Via. Oo, sa kasal ni Mia.
Tapos Hindi ko nalaman na dawan na talaga ni Sasa. Ay? Ikaw saan kasi? Kalimutan ko na. Ay, dito. Di ba? Kay Ainsley. Ay, ayun sila yung una. Ay, oo nga, hindi ko alam. Di ba lumabas na tayo? Nung Kaya bago lumabas lumabas? ata tayo na. Ah. Tatlo lang kami, si Clarice, ako, Dito tayo tapos pumunta, siya. di ba? I think. Oo. Napunta, doon tayo pumesto nun eh, di ba? Tayong tatlo. Oo, doon, sa dulo. Mahihain siya lang. Parang hindi naman. Yan ang mayaan. Ako yung mahihain. More on mahihain ako. Parang hindi naman. Tatlo lang kami nun eh. Tatlo lang kami nun. Tapos syempre ang kaano ko lang si Clarice. Si Sasa. Si CJ. Dami pangalan. Kailangan ka sa Unang tanong natin. Ano ang unang pumasok sa isip mo nung first day mo dito sa Canada? First thing ko na naisip is walang rice dito, yung fast food nila. Kasi naghanap ako ng rice sa McDo. Kasi walang Jollibee eh. So sabi ko, pwede pabili ako ng rice. So sabi nila, anong rice? Sabi ko, can I buy chicken instead? Anong chicken? Wala pa lang silang fried chicken dito sa McDonald's. Tas yun. Oo, sa Yung McDo, naisip puro, ko. syempre mga puti. Oo, tapos yun lang. Thank you. First thing kong naisip is kung paano ko sasabihin sa teacher ko sa Pilipinas na wala na ako sa Pilipinas. Wala pa alam. Wala, as in. Nag-message yung teacher ko, bakit di na daw ako pumapasok. Talaga? So, walang... High school ka nun, di ba? Elementary. Ay, high school sa Pilipinas. That's grade 7 sa Pilipinas. Kami, hindi ka daw So, yun talaga. Awol. Awol. Tapos, dumating kasi ako dito gabi. Umaga nila doon. Tapos, sakto, di ba, nun, after ng ano nun, di ba, usually yung pasukan sa Pilipinas, back to school after Christmas break is nasa mga between January 3, mga ganun, di ba? Ay, dumating ako dito January 11. Kakaumpisa ng school, parang 3 days na nag-umpisa yung school. So, ayun, nagme-message na yung teacher ko, bakit di daw ako pumapasok. Ba, hindi kumate. Sabi ko, hala, shit. Wala lang. Ibang environment na naman yung kailangan mong ano, Kasi nakaitong pa ako. utang ina. Ano, ano ko sa aeroplano? Sundo kasi sa akin nun, di ba? Basta, yun. Oh, Eh, parang ang tagal namin hindi nagkita. Ngayon na lang kami nagkita ulit dito sa Canada pa. So, parang hindi ko din alam yung... Parang mararamdaman ko nun. Kasi parang nasa bagong place ako. Tapos, may kikitain ako na parang hindi naman siya bagong tao sa akin. Pero, it feels like bagong tao siya sa akin. Parang gano'n. Doon, ang tagal ko adjust. nag-adjust. Minsan, ay! Tapos yun, minsan, gumigising ako, magugulat ako, shit, nandito na nga pala ako sa Canada. Parang Sa ibang ano. Nung dumating ka ba dito, like, anong weather nun? October eh. So, Palamig winter. na. Palamig pa lang. Okay. Parang fall ba? Fall, Parang yeah, fall. Kala ko shit kasi wala nang Dubai chocolate. Mahilig ko sa Dubai chocolate doon. Ay, hindi. Hindi ko nga naabutan yun. Ah, Nandito na ako, nauso yun. Lately lang naman lumabas yung Dubai chocolate. ikaw. Sa akin naman, yung ano, parang same din sa... Kasi parang, di ba kasi sa atin, pag halos lahat ng restaurants Gusto mong kainin. or fast food May chains rice. is may rice. So parang nag-expect din ako na may kanin sa lahat ng papasukan kong ano. Pero dito may kanin guys. Pero hindi siya Yan- accessible. Oo, hindi. Hindi mo siya makikita sa mga fast food. Oo. Malelearn mo na lang siya na, ay para sa mga like puti talaga yung mga pagkain nila dito. Unless na Parang lately na lang din ata nagkakaroon ng mga rice, di ba? Sa mga resto. Pero dati parang hindi halata. Dati kasi noong 2015, hindi pa malakas mga Asian dito eh. Lalo na sa Bradford. Bihira Kasi na. yung area namin is like small city siya na wala pang gaanong, nung back then wala pang gaanong mga mapuntahan, mga kainan na ano.
pero ngayon medyo okay na. Meron Medyo na. nakaluwag-duwag. Oo. Nakaluwag-luwag yun. LL. Naka-LL ng Bradford. Second question. Ano or saang bagay ka pinaka nahirapan nung unang araw mo dito? Sa akin, kasi yung akin kasi noon, 2 weeks lang yung off ko, tapos school na agad. Eh, hindi pa ako maano sa English. Tapos hindi ako confident. So, school ganyan-ganyan. Para akong para akong walang dila sa school ganyan. Tapos, dahil nga, di ba, hindi ako confident, nabobo rin ako mag-aral kasi hindi naman masaya yung school. Ganun. Yeah. Tapos yun, doon ako nahirapan sa pag-adjust sa lengguwahe. I got the same thing. Kasi I got the same thing pero nag-i-English siya na. 4 days din ako that time. Tapos nag-start na ako sa school. And then, ang nangyari nun is, pinasok nila ako sa Grand Erie. Which is, Yung Grand hindi siya Erie Learning Alternative, di ba? hindi siya Catholic school. Yeah. And then, after 2 days, nilipat ako sa Catholic school. Which is panibagong adjustment ulit siya. Which is same school kayo, di ba? Hindi. Ay? Hindi. Boyfriend siya that time. sa lumang bahay niya, hindi. Sa Branlin ako. Oh, ay, Yung katabi ng oo pala. Branlin, Notre Dame ba yun? Na pala. Magkaiba pa kayo ng school before. Magkaiba kami Pero school nung, before. di ba, Nag-high school. Nag-high school. Ah, Para kami. Yun, sa adjustment din. For the, during the first week siguro. First week. Mga ganun. Mahirap lumabas pag wala kang sasakyan. yes. Oh, yes. Yeah. Ay, wala akong sasakyan, hindi din ako nag-drive. Kahit gusto kong lumabas nun, hindi ko naman alam yung sasakyan ko na bus, ganun. Yun yung pinakamahirap kasi kung sa Dubai kasi, accessible kasi lahat. Train? Train, oo. Train, bus, Tapos may oras lang, di ba? oo. Sa akin naman, communication din talaga. May language barrier. Always naman top. Yeah, always. Nahirapan akong, alam mo yung pag kunwari, English ang salita mo straight. Tapos kakausapin mo ako, we have like a conversation, di ba? Tapos may sasabihin kang ganyan. Tapos ako parang hindi ko alam pa yung i-reply ko sa'yo. Kailangan ko pang i-process sa utak ko. Then, itra-translate ko siya into English. Tsaka ko sasabihin yun. So, parang medyo Saka mo mahaba sa yung bibig kasi. process. Ha? Saka mo sa bibig kasi. Yeah. pa-practice Yeah, pa oo. dapat kung Oo, yung lalo na bibig pag pag mag-order ka. Oh, yeah. Di ba? Have, Yeah. can I please have, yung utak mo, can I please have Oo. memorize mo double. pa yan. Minsan mauutal ka pa kasi Minsan nag-off-script. pina-practice mo siya. Nag-off-script yung mga stuff. So, di ba? Ano? Paano? One time kasi. One time kasi. Itotok niya. One time, sabi nung nagtitimpla ng Tim Hortons, sabi, enjoy your drink. YouTube? Sabi ko, YouTube. Thank you, YouTube. Enjoy your day. You want? Ano ba yung gamot ko? Next question. May mga bagay ba na ikinagulat mo nung first day mo dito sa Canada? Yung talagang nagulat ka? Ganun. Super, super, super casual nila dito. Like, wala yung mom, wala yung sir, or like Yes. madam. Right. Gusto mo ba nito? Hindi sila ganun. Like, even yung parents na kaibigan mo, minsan by name na nila tinatawag. Ganun. Mhm. Pero kapag nasa mga Filipino you have to still respect the eldest. May tita, tito, ganun. But casual, but yung American culture nila dito is ganun na. Canadian. Yes. We are in Canada. We're not in US. Is like South American. Ganyan.
North. Ayun, Lord. Cut. Mahilig silang... Ang tawag nun? Yung mahilig silang bumate. Yes. Sobrang hilig Like, good bumati ng morning, mga ganun. tao. Yeah. Kahit di mo kilala, even though like a stranger could greet you down the street, mga ganun. Nakaka-culture shock yung Oo. Yung tipong hindi ka nakisanay kasi sa Pilipinas sila nagpalasok sa mga tao. Yeah. Dito hindi. Mahilig silang mag-hi, Mag-compliment. mag-hi, mga ganyan. Totoo. Ikaw? Madali pala mag-sorry. Tama. Kasi dito, parang halos lagi mong ginagamit yung sorry na word. Every time, kahit hindi mo sinasadya or kahit na hindi ikaw yung may gawa, ikaw yung magsasorry, ganito, ganyan. Diba? Yun lang ba, madam? Pero pag jowa, Pero wag sa jawa, hirap na hirap mag-sorry. Puta, ma-pride ako, ma-pride. Pag sa jowa, mag-sorry ka. Ikaw mag-sorry, ako kasalanan mo eh. nawawala yung Canadian. Sa akin naman, meron kasi yung sa school ata to eh. Kasi nag high school pa ako dito. Sa school, hindi ko alam na kasi sa atin hindi uso yung PDA. So gulat na gulat ako. Tangina may naglalahan doon sa naglalahan. So, inalanos ko yun. May naglalaro doon sa sa corridor. Alam niyo yung mga napapanood nyo sa pelikula, yung mga estudyante ng high school. Ganon, totoo siya. Legit siya. Yeah, kaya nagulat ako. Isa pa, ang kinagulat ko rin is, totoo pa lang, pwede ka nang mag-drive kapag 16 ka na. So, pwede ka nang magkaroon ng lisensya mo. Pag 16, nag-16 ka na. So, yun din yung kinagulat ko dun, mga time na yun. Meron pa kung sa mga babae like sa atin, di ba sa Pilipinas, very conservative. Tapos pag may nakita, kunwari nakita ko si Via na na ganito, parang iniisip mo agad kung ano-anong bagay. Malaswa siyang tao. Parang ganun. Pero dito, it's normal. Yung nakita ko ngayon is, yung babae is naka-t-shirt ata siya ng white, pero wala siyang suot na bra. So, kita mo yung nipple niya, di ba? So, yun din yung nagulat ako sa part na yun. Yeah. Tumitig ka ba? Hindi, parang napaisip lang ako na, pwede pala yung ganun dito. Like, walang judgment. Free the nips. Oh, what the fuck? Kasi sa summer, minsan makikita mo sa kalsada may mga kabikini lang. Oo. Oo, hindi siya yung Pero it's normal pag dito. walang nagka-cut call. Wala. Oo, wala. Wala, di ba? Yun kasi short ka lang. Miss. Ako, chicks! Miss, pa yung number. Number. Pauwi ka na, miss? Saan punta mo, miss? Hatid na kita. Okay. Move on to the next question. Kaya kita sa impyerno. Ganun pa rin sabihin. Okay, Move next. on na Sorry, nga sorry. tayo to the next question. Ano ba naman to? May nangyari bang nakakahiya or nakakatawa sa first day mo? Nakakatawa. So, before kasi, nung kakadating ko lang dito, wala pa akong mga damit noon. Lamig na damit. Kasi mama ko, pinahiram ako ng tracksuit na terno. Purple yun, tanda ko. Purple siya. Tapos pumunta kami sa Guess. Saktong Guess yung tracksuit na yun. So, may nagtanong sa akin na... Pasang pa niya sa toyo. May nagtanong sa akin na... Wag na lang. Hawakan na kasi. Ano lang na mahawakan na? Kaya, ba't ano yung bang hawakan? Baka kanina ko pa hawakan. May nagtanong sa akin if they can get the clothes in a bigger size.
12 years Akala old. nila nagwo-work ka doon. Akala nila nag-stop ako ng guess. 12 pa lang ako nun. Ang sabi ko lang din sa kanila, Ganun lang, Paano? As in, wala. Inulit na nga eh. Wala akong masay na I don't work here. Parang ganun lang. Yung sumenyos lang, Inulit na ulit. Yun. Yun yung pinaka nakakahiya. Sa akin, siguro, ano siya, parang mga 1 month after, ganun. Yung natuto na ako magpunta ng dollar store. Uy, 12 pa lang siya, no? nung time na yun kasi, uso-uso yung mga barya-barya, Oo, yung yeah. mga, yung mga cash pa. Hindi pa uso yung mga cards. Ganun. Yung coat na suot ko is meron siyang wallet na yung wallet na yon is yung wallet ko sa Pilipinas. So may barya siya. Yung $2 kasi parehas siya sa 10 pesos. 10 pesos ng Pilipinas. Saka yung $5, yung $1, pareho siya sa 5 pesos. Edi nagpunta ako ng dollar store. Oh. Ang hili ko kasi sa babayad ng barya. Pag bibilhin ko lang naman is below $5. Ayun, nagbayad ako ng parang $3 something ata. Tapos, inabot ko yun. So, akala ko naman, Canadian man. Oo. Sabi sa akin nung cashier, sabi niya, bakit iba yung tsura nung nung coins? Sabi Oo. niya. Tapos sabi ko, anong ibang itsura? Sabi ko, galing yan sa wallet ko, sabi ko. Kaya pa may Wow, wallet. mayabang pa siya. Siya pa yung galit. Customers always right. Inabot sa akin. Oh, Diyos ko, 10 pesos sa 5 pesos. Sino ba yung 10 pesos dati? Mukha na Si- Sino yun? Ay, ako rin na yun. Dati yun sa lumang 10 pesos, di ba? Yung, Oo, siya yung may yung parang may gold sa gitna. Yung parang $2. Basta ako hindi ako sure. Disclaimer. Si Gloria Arroyo. Hindi ako sure. So may dala ka bang $2 nun o wala? Wala, kasi puro mga pesos yung dala ko. Ay po, di hindi mo nabili yung bibilin Hindi. mo. Ang nun, binayaran na lang nung nasa likod ko. Ah. What? Oo, maraming ganun na ano kasi, di ba? Budget Actually, marami din akong na-encounter. Because I was na mga 12 years old that time and wala pa akong 2 months. That's okay. It's part of the It's part of the journey. Yes. No. Work ko. Tapos sinabi mo, Ano pa kami maghanap? Ano naman? Free milk tea yun. $6 din yun. Ito yung masama mo. Guys, rinig na rinig niyo. Hindi ka. point that person. Huwag mo sabihin yung workplace mo. Bakit? Ginansel agad. Wala pa siyang bashers. Ako nung first day ko. Nung first day ko talaga, yung pinaka first day ko dito. Kasi from YYZ sa airport, uwi kaming Bari. So malayo yun. Nasa likod ako nung sasakyan. Sa Dubai kasi, hindi kami nagsiseatbelt sa likod. Oo. Pag nasa likod ka, hindi kami nagsiseatbelt talaga. Yung nasa harap lang yung nagsiseatbelt. So ako, hindi ako nakaseatbelt dito. Tapos nag-sudden brake si ano. Oo, yung kasama mo. Ay, natutulog ako. Doon nag-sudden brake siya, napag-ganon ako. Tapos sabi ko, bakit hindi ka naka-seatbelt? Sabi niya kasi, malay ko ba kailangan mag-seatbelt? Wala pa naman ako isang oras. It's like in the Philippines. Wala pa ako isang oras dito. Muntik Na ka ganon nang na ako. naging kwento. Ilang years siya na dito? 3. 3. Hindi ka pa rin. Hindi mo rin siya nagsisitbelt. Uy, nagsiseatbelt. Ayaw, hindi din ako nagsiseatbelt. Mag-nasa likod. Ang hirap kasi. Ang taba-taba ako kasi, guys. Kahit ako hindi naman ako nagsisitbelt pagdating sa likod. Yeah. Actually, pati sa harap pero minsan lang. Kasi takot-takot ako. Nagsiseatbelt ako nasa harap. Sa akin, di ko alam kung meron. Wala akong maalala eh.
Hindi yung dumiretso yung car mo sa ano. Ay, gagi, saan? Sa gilid. Alam mo yung ano. Tapos tinulungan ka ng mga neighbor mo. Tapos sabi ni Tito Randy sa'yo, why did you park like this? Nakakaya. Where did you learn how to drive? Sabi niya sa akin. Pero ano lang, kailan lang yun? Parang wala akong talaga maalala sa akin. Ako meron ako naalala para sa'yo. Kaso, Ako, Same. meron rin. Kaso, Same. What the heck, Also, man? ba kami? Uy, wala na. Hindi na kayo ang sakit ko. Fifth question. Nalito ka ba sa transportation, weather, accent, o mga pagkain? Sa ano ba? Hindi Weather? naman siya nalito, pero share ko lang sa inyo dati nung actually last year lang ako nagkamuwang sa pera dito. Scene ko kasi sa pera nung pagdating ako is $5 is 5 pesos. $10 is 10 pesos. So, iniisip ko, pag nakagastos ako ng $100, maliit lang yon kasi isip ko 100 100 pesos pesos lang yon. And then, I suddenly realized na $100 is super big. Ayun. Ako sa transportation. sorry. Sorry, store. Transportation. Naligaw ka. Hindi. Napunta ako sa tamang landas. Joke lang. Kanina ka pumunta. Kanina yun. Imposible may tagasin. Dito kasi, Oh. uso dito yung magaganyan ka ng ano, 'di ba? Pag Hihilain mo lang. pag magi-stop ka, ganyan. Pero yung pag-i-stopan mo, parang kabisado mo ba o hindi? Pag kabisado mo, hindi. Dati ba, nung pumunta kayo agad dito, meron na kayong phone line agad? Wala. Data gano'n. Mm. Hindi, ikaw, sarili mo. Nung pagdating ako dito, parang before ako mag-school, inano na agad ako ng phone line. Ako hindi. May phone pero walang line. Ilang months or years? Parang mga mahigit 1 year pa bago ako nagkaroon ng line. Kasi sa school kasi, pagka ang student, Sa transportation ba? Imbis na ginanon mo, pumara ka. hindi. Sinabi mo Hindi. ba, Darna? Hindi. Kasi, ganito yan nang nangyari. From the bus stop, kasi, first time ko kasi nun sumakay. So, hindi ko alam ko na nagaganon nung kasi nasabi yun sa akin ng mama. Papunta ako nun sa mall. Tapos, nung malapit na sa mall, hindi na ako nagganyan kasi nagpipindutan na naman ng mga tao. Diba? Tas nung pagbaba mo ng mall, may mga makikita kang parang, ba't parang ang daming ng bus? Ba't parang 2, 3 yung station Oo, yung ng bus? nakapila Yeah. na. So, ang akala ko dati, nung pauwi na, kung saan ka sumakay, dun ka Dun rin, ka rin sasakay. sasakay. Yeah. Pero hindi pala. Dapat sa kabila ka pala. So, yun yung nakakalito. Kasi, guys, pagdating dito, kung kunwari sumakay ka sa right side, tapos, pagpapunta, tapos pagpa-uwi ka, nasa left side ka naman bababa. So, parang may confusion Parang siya. hindi ko gets. Hindi, nagbabas din ako dati, pero pag nagmamall kami, di ba, CA1 ba yun? Pero kung sasakay ka sa same na ginamit mo pagdating doon, iikutin ka pa. Papuntang terminal. Oo, pero imbis na diretso na sa terminal, parang iikot pa yung buong Yeah. Mm. Tsaka minsan, hindi siya dun sa same na ruta talaga kung saan ka sumakay. May dun. iba pa siyang iikutan kasi. Yeah, that's kind of confusing yung transportation. Pag first time mo. Pero pag tumagal naman na, At saka nakakarating ka ngayon, na siguro hanggang London. mas accessible na ngayon kasi pwede mo na siyang ilagay sa Google Maps or Maps. Tapos susundan mo na lang kung ano yung
Kasi hindi na kami pwede mag-transportation. May kotse na siya. May mga katso na kami. Nakaangat na siya. Yabang niya naman. Oh, parang walang kotse. Parang walang pusit mo. Joke lang. O, ikaw. Ano mahirap sa'yo dito? Accent akong pinaka nahirapan. Talaga? Sa accent. Kasi may manager ako sa farm boy na. Oh, toot! May manager ako sa dati kong work. Canadian siya. Tapos, ang bilis niya magsalita. Gabi. Pero hindi naman hindi naman lahat ng Hindi, Canadian hindi is lahat. mabilis Oo. magsalita. Pero kasi parang bago nga ako doon, tapos siya yung una kong nakasama, tapos sabi ko, putang ina, ganito ba lahat ng tao? Ang bilis niya magsalita, tapos kinakain niya yung parang salita niya. Pero hindi lang ako yung hindi nakaintindi sa kanya, bali lahat kami talaga hindi nakaintindi. Pero puti talaga siya, Canadian talaga. Taga Scarborough pa siya. Ay, Iba yung accent ng mga Scarborough. basta ang Tsaka hirap yung na salita nila intindihin. dito, lagi may A. Oo. A. Canada eh. May mga accent. Transportation, hindi naman ako nahirapan. Hindi ko masyadong nahalata yung accent ng Canadian. Ano bang accent ng Canadian? Yung A, yun yung A. Parang ano yun eh. Parang Mag-order na kaya. Oo, pero ano lang, sa weather, tuwang-tuwa ako nung umulan. dito? Kasi walang ulan sa Dubai. Ano bang weather sa Dubai? Mainit. Ganun Ano siya. lang? Tawag to? Summer lang. May winter ngayon. Pero yung parang winter kasi sa Dubai, parang summer natin. Oh? Huh? Pero hindi siya ganon kainit. Malamig, parang Baguio. Oh, So, oo. Mahangin din naman siya pag gabi. Pero pag mainit talaga. Kasi desert dun, di ba? Hmm. So kung malamig. Kung mainit. Walang in-between. Yun. Kaya nung umulan dito, nung kakarating ko, parang kinabukasan ata umulan. Lumabas ako ng bahay. Anong month ba yung ulan dito sa atin? Spring. April? Oo. spring of fall. Spring or October or fall. October na eh. October ako dumating. Tapos umulan. Kasi pa-winter na eh. Fall yun. Fall na. Hindi pala take out ang tawag nila dito. Take away. To go. Goto. Yung take away, hindi din nakasama. Pati yung ano yung ano yung Dine-in. Dine-in? Or here? For Or Pwede here rin or naman kahit ano. sa pagkain. Kasi kailangan mo lagi ng rice. Tapos kasi 'di ba sa Pilipinas nasanay ka na every morning you have to eat like breakfast like with rice, ganun. Rice everything. Yeah, rice everything. Yun, doon ako nahirapan. Pero nung tumagal, nasanay na din na kahit hindi kumain sa umaga. Or kahit 1 meal a day. Yun. 1 meal a day kasi walang pera. Minsan no meal a day pa. Minsan sleep a day na. Tulog-tulog na lang. Pinagganyan na ako. Grabe yung... Hindi kasi walang pera. Kasi like, Ako pag din. tumaan, Or ano, sa akin tinatamad akong kumilos. tulog na lang. Hindi, tinutulog ko na lang. Pero pagkagising, Kaya pag nararamdaman ka na nahihilo ako. pagkagising, feeling ko payat na payat. Ako, tinulog ko na kasi wala talagang pera. Nung bago ako dito. Talaga? Oo. Nakadanas ko rin. Walang wala kang like kakilala. Or na may time lang kasi, kunyari mag-grocery kami, di ba? Ang mga mura kasi, mga biscuit, gano'n. So, nag-stock lang kami ng gano'n. Pag wala akong makain, basta may mga hugot lang ako. Lagi akong may biscuit sa bag. Para just in case na Pero magutom ako. hindi yun ganun. nakakabusog. Pero Kasi ano lalo lang, na kakamove lang dito. pero ano lang, parang yung tawid gutom. Pero sa Dubai, ka din, like, laging nagra-rice, gano'n. Oo, kasi nakatira ako sa mga kapatid ko eh. Pero nung mag-isa ako dito, yun. Kasi papasok ako sa umaga, magtatrabaho ako sa hapon. Wala akong time kumain.
Tapos Hindi tinitipid ko ka- pa yung pera ko. hindi ka Kasi makaprepare. it's either kumain ako or pamasahe ko yung pagpasok ng work. Ganun. When Pera pa yung pauwi. Mm. So, parang budget meal ka lang. Mm. Ilang months ang Ilang months ba? Tagal din? Parang 6 months? Parang 6 months? Kaya nga ako, kaya talaga ako pumayat. Pumayat ako nung pagkadating ko dito talaga. Si Sasa, nakita niya pa akong pumayat ako. Yun ba yung nag-cut ka ng hair? Or sado ba yun? Ano ba yun? Graduate ka na rin nun or hindi? Hindi pa, malapit na ako kasi na-promote na ako kasi ng supervisor sa work. Doon sa Oo. pang-anim na tanong. Nung mga unang araw niyo ba dito, natakot ba kayo? Na-miss niyo ba agad yung pamilya niyo sa Pilipinas? Or yung mismong Pilipinas? Ako kasi, ayaw ko talaga mag-Canada during the year. Kasi pag-graduate na, that year, ayaw ko mag-Canada nun. Kasi pag-graduate na ako, hindi pa ako nakalahan ng graduation nun. Tapos, High school. elementary. Ah. Hindi ko naabutan yung K-12. So, grade 6 yung graduation ko. Ano pala naabutan yung Hindi ko kita? naabutan. ka din naman ng grade 6. Paano na? Hindi like, yun nung umalis ako, yun pa lang, yung the next year pa lang, dun pa lang nila sisimulan. Ayun yun. Tapos may ako dati, di ba? Ano na? Eh, ayaw ko ng LDR dati. Ayaw mo din ng LDR. Oo. Kaya, oo. Kaya yun. Tapos syempre, ayaw ko mag-adjust ulit. Like, nakailang beses na kaming move. Like, from Guimaras, tapos from Iloilos, Bacolod. Tapos mag-move sa Canada. Tapos mag-move ulit sa Canada. Oh my God. Wag na. Kaya ayaw ko talaga. Pero you have no choice. Walang choice. Kasi gusto ng mama ko na magkasama kami. Which is true naman. Kasi Canada is have better opportunities compare sa Pinas. Does it? It does. Pero, iba yung hapdi dito. Feeling ko si Ainsley ayaw niyang iwanan ng Philippines. Yes. Yes. Talaga. Kasi, dalawa lang naman kami ng mama ko dito. Mm. So, Just like Jed, di ba? yeah. Pero di ba Understand. dati lang Di ba sumama dati si papa? Oo, so papa ko dati. Dalawa lang kami ng mama nun. So, and then, ako kasi very close ako sa lahat ng mga pinsan ko. Ganun. As in, dikit na Tapos dikit lolo, talaga. lola, ganun. Dikit na dikit talaga ako. So, yeah. And maliban doon sa gusto ko silang kasama. Yung time kasi na nagpunta ako dito sa Canada, I mean, nandito na ako, dumating na ako dito is, yun yung time na iniwan ko yung lolo ko sa Pilipinas na nasa hospital siya. And critical na siya noon. And it's like 2 months dito. And that's the time na he passed away. So, yeah. So, parang ano siya. Masakit yung pag-iwan mo yeah. pala sa Pilipinas. Oo, kasi mas masakit yung fact na hindi ka nakauwi. Kasi March. Kasi kakauwi. O kasi kakarating mo lang eh. Kakarating ko lang talaga. And then, na-stroke kasi yung lolo ko. Right in front ng mga kapatid ni mama, saka ni mama. Na pinag-uusapan nila tungkol sa pag-alis ko. So, it's something like ayaw niya akong palagan. So, nandun yung... Siguro, I think hindi sa pero I think yun din yung maybe the reason kung bakit siya nang hina. Ay, sabi niya nun dati sa mama ko, sabi niya, mamamatay muna ako bago mo makuha yung apo ko. So, hindi man siya namatay bago ako umalis, pero namatay naman siya pagkatapos ko umalis. That's so sad. Yeah. Hindi ko, yung totoo talaga, na-miss ko yung closeness ng mga pinsan ko, yung mga bondings and everything like that. Pero yung pinaka na-miss ko talaga is yung lolo.
Yun talaga. Uy, walang iyak daw dito. Ano ba? That's life. Parehas tayo ng Yan. Di ba sa'yo yung ano mo? yung lolo ko Lolo rin. mo din. Tapos Kasi sa mother din. side. Mother side. Tapos March rin. Namatay din yung lolo mo. Oo. Nandito na yung ano mo. Si Tita Alvin. So parang may yung story ko sa pagpunta dito is parang sinking lang din kayo. Yung pinagkaiba lang namin is hindi nagpunta dito yung father ko. Which is yun lang talaga. Which is sa kanya na nagpunta dito yung akin. Wala. Grabe destiny. Yeah. Nagkaanuhan pa tayo. Destiny mag-friends. Oo. Yeah. Actually, enemies kami dati ni AIDS. Paano kayo naging enemies? Hindi. 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 Nung natakot, hindi din. Kasi, Pero na-miss mo. ang bait-bait din ng mga tao. Feeling ko na sa tingin ko sa mga tao, ang bait-bait nila kasi yun. Yun nga, babatiin ka nila, magsusulat Polite sila. Ah, sa tingin mo kami ngayon? Mga walang na-miss, hindi naman ako galing ng Pinas eh. Ay, oo nga, no? So, sanay kasi ako pero, na ano. Pero ano, like, how long ka na wala sa Pilipinas? 7 years. From Dubai. Hindi, umuwi ako last kong uwi 2019. Ah, umuwi ka pala. So, it's not ano. So, sanay din naman ako na malayo ako sa pamilya ko. Pero yung ngayon na nandito ka sa Canada, Ngayon, minsan namimiss ko yung Dubai. yung Dubai hindi yung Hindi, Pilipinas. Pinas. Kasi parang lumaki ako sa Dubai eh, di ba? Parang yung mga memories na meron Baka sa ako sa Dubai niya utak pa ko yung iuwi nasa si Dubai Clarice. ako. Hindi yung nasa Pinas. So, homeland na yung Dubai. Baka yun ang pinaka-second na homeland. If you choose over Dubai sa Pilipinas. I Dubai. think sa Dubai siya. Dubai talaga. Kasi sabi Parang mo may- din last time kay... Parang may iniwan sa'yo yung Dubai na napakalaki. Oh, parang doon kasi ako namulat. ilang taon ka ba nung nag-Dubai ka? 20. 20? Ilang taon ka na yan? Pahiram nga ba? Huwag mo nang tanungin. Ano ba? 20. 20? 2021. Pachicha ito. Yeah, you lack something like that. Pero sa Dubai talaga hindi sa Pilipinas. Wala. Okay ang Pinas sa akin. Enjoyable. Ma-enjoy ko naman siya. Pero iba din kasi yung pagka-enjoy ko sa Dubai. Iba kasi Parang same lang sa Pilipinas ba yung culture or ano? Anong pinagkaiba ba? Hindi kasi mas safe sa Dubai. So pwede kang gumala doon kahit alas 3 na madaling araw. Pwede kang magmakad sa daan. Walang kakablot sa'yo. Walang puting ban. Kahit maiwan mo yung, kunyari ganito, maiwan mo yung phone mo. Ay, dito mawawala mo din, di ba? Oo. Natakot, hindi natakot, na-miss. Ang Pinas. Yung Pinas, tapos yung mga naiwan kong friends. Kasi, nag-college pa ako dun eh. So, parang, talagang yung buhay ko is nasa Pilipinas. Tsaka yung mga taong nagpalaki sa akin. Kaya, namimiss ko yung Pilipinas. Tsaka sino yung nandoon? Tsaka sino yung si fiancé niya? Bebe? Si fiancé. Bebe, Phil? Ayan na naman yung bebe. Question number 7. May moment ba na naisip mo, tama ba tong desisyon ko? Parang sa kanila kasi hindi nila desisyon yung pumunta dito. Ay, di ba? Kahit- Pumunta dito. Parang hindi Yeah. naman nila desisyon. Desisyon ng parents nila. yun. Pero, Ikaw din. Desisyon mo bang pumunta dito? Parang ako lang. Well, ano naman, yung sa akin naman kasi, nung mga time na yun is tinatanong ako. Pero hindi ko alam, like parang high school or elementary. Tinatanong ako doon, pero sa akin parang hindi ako sure. Pero basta nag-oo lang ako.
Oo, siya hindi susigurado. Yun, nag-aalala ako, pero hindi. Diabetic. Yan. Diabetic. O, hindi ako. Pero sa ngayon, Ano sa ngayon? yung ngayon mismo, Kung i-apply nyo. kung i-apply nyo ngayon, tama ba yung decision nyo? Oo, syempre. Ikaw, Oo, siyempre. 100%. 100%. well, yeah. Pamilya naman kasi. Siya dito. Yeah. Siya dito. Talaga. Oo na talaga. Tsaka seeing how bad the government is in the Philippines, di ba? Kawawa. I mean, privilege na makapunta dito. Pero kung parang tao dito, kung ihihit ulit ako ng mga problema ko nung pumunta ako dito, ititake ko pa rin yung mga hit. Kahit, pero yung ano ko, yung young version ko, for sure na ang option niya, if may option man, baka nag-no siya. If may option. Yun. Yung younger you. Yung younger niya. But yung ngayon, Ngayon, mahirap dito, oo, pero for kinabukasan. Ganun. same with you. Feeling ko naman talaga. Pero nagdadalawang isip. Tama yung decision ko sa buhay ngayon. Kasi, parang feeling ko nasa ano talaga ako. Nasa right na pathway na ako ngayon. Yes. And I'm proud. Kasi dito sa Canada, pag hindi ka talaga masipag, ang hirap. Ako tamad ako eh. Kung sa Pinas, kung masipag ka, mahirap Tamad pa ako rin. pero may pangarap ako. Pangarap ko matulog ng 8 hours straight. Same. Yung sabi, what's your dream job? Why would I dream about a job? Kaya gusto ko na lang manalo ng loto. Siya, decision niya naman, di ba? Oo, desisyon. Nakalimutan niya yung tanong. Decision niya daw, di siya Hindi, pero minsan naisip ko din kung tama lang. Siyempre, hindi ko naman alam din yung i-expect ko dito tsaka yung magiging buhay ko. Eh, Alam di mo ba na- sinabi ko noon na Oo, parang may pero- offer ako bago ako umalis. Hindi ba? At saka alam nga naman na pagpunta mo dito, alam mo na lahat, di ba? Pero minsan, iniisip ko ba yun? Tama ba yun? So yung pinaka-the best na nangyari dito sa Canada. Na kahit anong kahirap, yung pag-ano mo dito sa Canada, uulitin mo pa rin. Yung pagpunta mo dito. Oo, like ano yung pinag-worth it Yung mga utang ko. na bayaran. Yung utang ko sa parents ko, kailangan kong bayaran. Hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin. Yung inutang ko sa kanila yung pinaaral ko dito, wala naman akong ganun Oo kadami. pala, din. oo pala. May ano ba? May minus ba? Basta alam ko, pinapadala ko. Oo, dapat hindi mo namin na-minus. Ipadala mo lang ng ipadala. Sa akin naman, ngayon medyo. Ngayon. Siyempre. Tanong pa ba yan? Alam niyo naman na yun guys, pero Pero share ko. di pwedeng ayaw ko share dito. For the cloud. Ayaw ko for the... Say hi to the Hello. vlog. Yung kapatid ko. Number 8 na tayo. Ano yung pinakamalaking culture shock? Siguro yung culture shock dito is kung like nung una, ang mura ng mga grocery. Tapos after 5 years, Inflation is real. like last time yung binili ko ata nun sa Walmart. Dati, 'di ba, $50 ang dami na nan. Last time below 10 yung binili ko sa Walmart, 100. As in. Totoo. Sa akin, yung portion of foods nila dito. Yeah. Ang lala, ang dadami, lalaki, di ba? as in, alam niyo yung Kanina pa yan. good for pero- 2 people talaga siya. Kada isang order.
portion of food. Portion of food sa kanya. Yeah. Ikaw, Tapos LDR na eh. sorry ah. Sorry sa LDR mo ah. Naasar na kita. May good news kasi kahapon kaya good mood ako. Ayun, Ay, ano nga? Tanong. Ay, Ano yung tanong? Huwag mo sabihin. tapos nasa kan. Hindi ko narinig yung again. Oh. Hindi ko narinig. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Yan na nga ba eh, yan na nga ba eh. Number 8 tayo. Kutsyosak. Wala naman, hindi ako... Kasi hindi na ako nagulat sa walang kanin yung fast food kasi ganun sa Dubai. Doon Sa ako mga natutusak. sa mga tao. Kay Clarice na culture. Shit! Ganito pala dito. Ang mga kabataan. Ang ina nito pinasok ko. Ang gago, ilang taon ba siya? Nakilala ko siya. Basta, feeling ko bata pa siya Anong nun. age na ba siya ngayon? 25? 26? 26, di ba? 23? 23 siya nun? 24. 23? Mag-24. Tapos di ba si Clarice, pag gusto niya yung tao, magganon talaga siya, oh. Ah, Maganon siya eh, oo. kung gusto niya yung tao na talagang G na G siya. Oo, G siya. Ah, Oo. sige na, sagutin mo na. Wala! Kay Clarice Wala. na. Sa akin naman, yung ano talaga, yung mga couple sa corridor na naglalalala. Yung ano yun? Yung mga mag-jowa sa school. Gaano na. Parang part of ano lang nila sa day nila. Yeah. Normal ano yun. Nag-PPDA sila sa ano, Siguro tsaka yung walang load dito. sinik. Ay, Ay, oo, yung load. hindi mo binibigay phone kung may nag... Okay, 9 na tayo. What was harder than you expected about living in Canada? Pare-parehas mga tanong mo. Di ah? Nire-recycle mo ang tanong kasi same din yung sagot mo. Di wag na tayo. Yung sa trabaho. Mahirap dito. Sa Pilipinas, dati kasi, nababanggit ng mama ko, mahirap magtrabaho sa Canada. Which is true naman din. So, Hindi, at saka hindi naman ako naman noon, napapaisip ako na, nung pagdating ko dito, mahirap ba talaga magtrabaho? Ano bang una mong trabaho? Yung sa brand-in. Brand-in din ako dati. Pinakauna kong work din yung brand-in. Yeah. Hindi, under the table kasi yun. They're gonna pay you cash. $10 lang yun. $10 pero tuwang-tuwa kami nun. $10 kasi yung $6 pumupunta din sa kay ano yun. Lalakarin pa namin yun. Oo, Kunin yung sa- sweldo namin. Tapos Masaya din naman siya. Pero, may Yeah. pagkain nun, yung time na yun. Yun yung mahirap. Yun parang iniisip mo pa lang siya pero mahirap na talaga siya. Ang hirap dito pag wala kang trabaho. yes. True lang. Lalo na pagka may mga bills ka. Kahit sabihin mo na ang konti lang nung bills mo, sabihin natin na phone lang yung bills mo. Pero pag wala kang work dito, ang hirap. Unless supportado ka na financially ng pamilya. Tapos may demonyo pang magyayaya na lumabas. Oo. Ay, sino Tiha kaya yun? tayo, Sino ba yun? ganyan. Sino ba yun? Sino nga ba? Bakit? Sino bang nag-agree? Nag-agree kayo, di ba? Tahimik ng GC, di ba? Yun. O yun. Pinakamahirap? Siguro pinakamahirap yung mag-build ng relationship dito sa mga ibang lahi. Yes. Kasi sila dito, very casual yung relationship nila. Like, you like me, I like you too, let's be friends. Tapos yun na yun. Gets? Yun. Gets. Ikaw. Basahin mo. Hindi ko nga maintindihan eh. O basta yun, ano ka na lang sa mga sagot nila. Mahirap mag-no eh, Clarice.
Okay, kasi naghirap ako sa Dubai. So, alam Okay, niya. gets. So, parang kung may comparison ako kung mas mahirap yung nadanasan ko sa Dubai kesa dito. Nag-adjust na siya. Sa akin sa ano din, work din, work related. And yung mag-a-adjust ka sa mga taong hindi mo kinalakihan. Period. Number 10 na tayo. Itutut mo ba? What kept you going kahit mahirap yung umpisa? Ay, hindi ko i-flip. Hindi ko yun i-flip. Flip mo yun. Yung idea na nagpakahirap yung mama ko dito. So it's my time para bumawi sa kanya. That's what keeps me going. Tapos syempre yung dog ko. And yung asawa ko. Yung struggle. Pag may isip mo yung struggle mo, and kung iisipin mo yung mga struggles kung paano mo siya nalagpasan, it's always the best way to think na may mga mas mabigat na problemang dumating before and nalagpasan mo naman sila. So why not na hindi mo yung kaya ngayon? Na, yeah, like, i-continue, Yes, diba? yeah. So, wala. Basta ano lang. Basta just keep on going na Trust yourself. mag-decision ng tama. Ganyan. Wala akong choice talaga. Kailangan ko yan. Dami akong manutang na eh. So, kailangan kong kayanin to. Dahil po sa mga utang. Dahil sa utang sa parents ko. Hindi naman madami ako may utang. May utang ako sa parents ko. So, yun. Kasi kawawa sila pag hindi ako magsikap. Pare-pareho kami maghihirap. Sa akin. Yung nasimulan. Saka kung ano na yung tinapos. You want to go right now? Yeah. Basta kung ano yung naumpisan ko na, yun na yun. Period. Question 11. Kung nakakausap mo yung sarili mo nung first day mo sa Canada, anong sasabihin mo? Huwag ka magsuot ng tracksuit na terno. Siguro don't let shyness keep you away from opportunities that you were supposed to take. Ayun. Wala, dyan ka lang. Ay, Kasi- dyan lang siya. Bakit? Oh, dyan ka lang kasi hindi ko gusto yung version mo before. Nung bago ka dito sa Canada. Reason? Yeah, for me. For my younger self. Mm. Nung bago ako dito sa Canada. Diyan ka lang. Huwag ka susunod sa akin. Edi wala kang interest sa Hindi. Kasi ngayon, ito yung dumating si AK kasi ito yung pinaka the best version na eh. Kasi yung dati, yung younger version ko that time, I don't really like it. Kasi too many struggles, too many heartbroken. no freedom. Yeah. And I hate that thing na you were that age na nawala yung lolo ko. Masakit naman talaga kasi. Parang ikaw iiyak ang gusto sisisay na. Ay, hindi. Matapang ako. Okay. Mag-seatbelt ako. Everything happens for a reason. That's it. Yun lang. Ikaw. Sa Huwag mong akin, gawain. sasabihin ko ay, be financially ready. Be friendly sa lahat. Be financially ready. Kasi ang gagastos nila, be. Sila yung... Dinamay sila. Huwag ka makipagkaibigan. Huwag ka makipagkaibigan sa kanila, magastos sila. Dami nilang plano sa buhay. Daming gusto. Question number 13. Anong advice mo sa mga bagong dating sa Canada? Balik. Uwi! Canada.
Nasabi ko sa inyo. Ang hirap na magka-PR dahil ang dami. Yeah. Ay, gagi. Nasal kayo. Be financially responsible. Tapos don't fuck around. Be safe financially and sexually. Who you talking with? Ang dami kayang nagkaka-AIDS na Pinoy. Bakit? Wala, hindi niya alam. Ganun siya ng ganun. Nakala ko. Ano? Iwanan nyo lahat ng pera nyo sa Pilipinas, yung mga peso ninyo. Baka mapambayad sa dollar store. Baka mapangbayad nyo rin sa dollar store. Andito na siya. Ano? Maging matyaga kayo sa buhay bago kayo pumunta dito. Kasi dito, no money, no gala. No money, no O kasi kapag sa Pilipinas kasi, 'di ba? Makakalabas ka ng wala kang pera. Makakalabas ka nang wala kang pera. Like, Dito, makakalabas ka, pero diyan ka lang sa kanto. pero you need money para makalabas ka. Makagal. Parang oo, kailangan mo ng pera eh. Ay. Anong advice mo sa mga bagong dating sa Canada? Huwag kayong mga scam. O wag kayong mag-scam. magpa-scam. Huwag kayong magpa-scam. Huwag kayong mga scam, huwag kayong magpa-scam. Usong-uso ngayon yan, di ba? Huwag kayo pumunta dito. Lalo na sa mga work. Yung mga nang-i-scam na din sa mga work. Kahit ako ilang beses ako na-scam eh. Ikaw. Ako, ang advice ko, i-ready nyo lang yung emotional nyo at saka yung physical. Kasi syempre dito iba-iba nga din yung weather. Yeah. 'Di ba? So sa iba-ibang weather na yon, Iba-iba yung mood mo. iba-iba yung mood mo, tapos mahirapan ka pa emotionally and physically. Drink your vitamin D. 40 na tayo, guys. Ano yung isang bagay na sana may nagsabi sa'yo noon? Ano yun? Hindi ko sinod yung tracks. Nandun pa rin tayo sa tracksuit. Siguro yung if may nagturo lang sa akin ng credit card and how important it is. And Yes. siguro kasi ako lahat ng ginagawa ko ngayon sariling aral. So sana na lang True. hopefully may nagsabi sa akin kung paano. Ayun. Tsaka learn taxes. It's important. For real. Sana may makapagsabi man lang sa akin na hindi araw-araw masaya ang Canada. Totoo. Oo. Actually, it's the most happiest kapag you're hanging out with your friends. Visit? Hindi nang bibisit doon. Sige, Hedley. Yeah, yun. Anything Wala else? akong ibang maisip eh. Ikaw. What's Food your coma. advice? Sana pumunta ako dito na mas maaga. Dapat inasikaso ko yung mga papeles ko na early. Yeah. Sa akin naman, agree ako sa sinabi ni Via na about sa credit. Kasi mahirap kapag ginamit mo siya ng ginamit. Kapag ginamit mo siya ng ginamit, tapos wala kang idea na kailangan mo palang bayaran yung ganito, ganyan. Yes, and ano siya, meron kasi siyang, parang may percentage kasi yung credit card sa paggamit May ko. interest. Yeah. So, the more na, kung kunwari, 1,000 yung limit mo, tapos yung 30% nun is ginamit mo siya, ibig sabihin nun, there is a chance na maapektuhan yung credit score mo. Yes. Yeah. So, Yung ano kasi nila dito, yung credit score dito sa Canada, it's a big thing, di ba? yeah, big thing talaga. Kasi you can use it to buy a house, to buy a car, actually anything Everything, yeah, everything. na kailangan mo. And don't spend money that you don't have. Kasi yun yung mindset ng tao ngayon. Pag may credit card ka, you can max it out.
Tignan mo ngayon. Tignan mo yun, max out. Mo ngayon, Max out. lubog. Utang. Utang. Parang Sweldo, utang, sweldo, Siya utang. na yung walang utang sa credit card. Uy, meron ako utang. Ate, Hindi naman. Grabe Siyempre, naman. kailangan pa, di ba? Balance. I-maximize yung utang. Hindi dapat ginagamit mo pa din siya kasi hindi din gagalaw yung credit score. Kaya Hindi nga, mo siya gagamit sa kaya kanya, nga, siya babala. it's a big thing nga ang credit score dito sa Canada. Kasi nga ginagamit yan sa lahat ng bagay. Lalo na sa mga malalaking purchases like houses and Or, car or businesses, di ba? So yun, dapat, ang tawag dito? Manage lang. Sana may nagsabi sa akin noon na kailangan magaling kang humahak ng pera. Like, hindi yung ganito, ganyan. 15 na tayo. Last question. Excited siya. May ano kasi yan? ADHD kasi. Tit! Okay, last question tayo. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, pipiliin mo pa rin ba ang Canada? Oo. Paano ko na? No explanation needed? Oo, no explanation needed. Oo. Ayun na ka na naman. Ay, nako. Ako, oo. Oo. Despite sa lahat ng mga nangyari, no? Yes. Because, you know what? Basta, oo. Wala na, Hindi, lutang ng mga kasi- tao dito. Nandito syempre yung AK ko eh. Yeah, so, Nakabuo na ng family is. yeah, nandito na. Nandito na yung life ko. Yung family, nandito na. And yung unti-unti na umaangat. Amen. True Amen sa na. unti-unting umaangat. And manifesting na magtuloy-tuloy pa. Great. How about you? Nalimutan niya na naman ang tanong. yes, of course. Yes. Okay na? Yes. Kasi basta yun, yes daw. Siyempre kailangan ko din si... Ano mo yung bike namin? Binigay niya. Enough nyo agad. Grabe naman kayo. Ito yung pinakahintay. Inaantay nila kasi alam nila eh. Yeah. Sa akin, despite sa lahat ng mga nangyayari sa akin, lahat ng mga na-experience ko, lahat ng mga sakit or what not, I will still choose Canada. Amen. Kasi kung sasabihin niya hindi sana tayo magkakilala lahat. Alam niyo ba guys? Siguro ang lungkot ng buhay namin pag wala si Sing. Oo eh! Pero oo, totoo yun. But parang farewell Totoo vlog. yun. Kasi wala kami ngayon dito sa Tihat kung hindi siya mag Kung hindi ako nagyaya, wala kami dito. Hindi ko bastos today. Pero tawa kayo ng tawa eh, di ba? Oh. Sige na nga. Yeah, thankful din ako sa sa nangyari na yun. Kasi nakilala ko din siya. Are you thankful that you went here in Canada? Yes, Why? because I met you. Naiintindihan niya tayo nito. Ang ingay. Naiintindihan niya tayo nito. I have a question for you. Marunong na magtagal. Do you remember where did you meet Via? What? Do you remember where did you guys met? Yeah. Where? When's, Manakita? yeah, Wanakita. What year? So 17. Oh. 2017. Naalala niya Don't yan ask sa for the iyong kasal. date. Don't ask for the date. Siyempre. 3 points yun naman. Pero kinilig din si Bia, nakita mo yung mukha niya? Nagkamatis siya. Nakamatis yung ano. Paano? Masyado nakita kasi ginanong ko eh.
Wala. Naging 11 siya. Pinalipad niya. Kasi gumaling na rin si Susi sa akin. Sa 11 tsaka si Beck na pa rin nandito. Parang yung mga lahat ng mga... May bata nang naglaro dito. Kasi edit! Yun na guys. Thank you for watching. Sisimulan na natin yung... Sige na, bye na guys. Say bye. Bye! Toot! Goodbye. May mic pala siya. Bye.